Hindi lang banta sa presidente kundi banta sa national security ang mga sinabi noon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Bahagi yan ng kanyang pagtestigo sa impeachment trial ng bise. Dagdag pa niya, iniimbestigahan din nila ang umano'y pattern ng violence ng pamilya Duterte. May unang balita si Sandra Aguinaldo. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Hindi na umano simpleng banta kundi isang plano kung ituring ng National Bureau of Investigation ang payag nito ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong 2024 ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Sa pagsalang ni Matibag bilang testigo sa impeachment trial, tinanong siya ng prosecution sino ang sinasabi ng bise sa press briefing na kanyang kinausap. Sabi ni Matibag may natukoy na silang persons of interest kaugnay rito. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito dahil patuloy pa raw ang investigasyon at kailangan nilang protektahan ang kanilang mga impormante. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong ito. Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, Magtuturo lang sila. Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente. Abril ngayong taon nang lumikha raw ang NBI ng Special Task Force para imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo na ayon kay Matibag ay seryoso, aktibo at nagpapatuloy. Sa pagtatanong ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, ipinunto ni Matibag ang umunay pattern of violence na hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Gaya ng pahayag ng bise noong October 2024. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Myself cutting his head. Na may pareho raw tema sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte nang ilunsad ang Rage Coalition nitong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-repair din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte nang panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-repair sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating Pangulo. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan. Kita-kita natin, meron pong mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad.
sa investigasyon ng NBI. Kinonsidera rin daw nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag ni Matibag na open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ito ng abogado ng bise at ipinuntong hindi pirmado at hindi notarized ang pinakitang affidavit ni Las Cañas. Pinayagan ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. As allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte Carpio. The reading of this document, Your Honor, already creates an impression, not just to the minds of the senator judges, but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. Ang depensa ay nilarawan bilang hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga at trial by publicity ang naging testimonya ni Matibag. Sa cross-examination ng abogado ng bise na si Attorney Mark Villuan, sinabi niyang tina-trial by publicity ang mga pahayag ni Matibag dahil wala siyang ibinulgar na iba pang detalye, lalo't hindi pa naman daw pinalang investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ng bise. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo'y pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Sagot ni Matibag, hindi pa tapos ang investigasyon. Pero oras na maging pinal ito ay kukumprontahin o ihaharap nila kay Vice President Duterte ang resulta ng kanilang investigasyon. Mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap. Tinawag din na hearsay ng depensa ang alam ni Matibag tungkol sa investigasyon na ginawa ng NBI noong 2025 dahil 2026 lang siya naging direktor ng ahensya. For the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, Your Honor, ask and 2026, answer correct? I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Sa tangkang pagkwestiyon ng depensa sa motibo ni Matibag, ipinakita nila na isang asawa ni Matibag sa mga nag-endorso ng articles of impeachment laban sa bise. Pati mga critical na opinion pieces ni Matibag kung saan tinawag niyang bratinela ang bise. Ayon kay Matibag, katawagan ito na galing sa ama ng bise na si dating Pangulong Duterte. Inilabas din ng depensa ang isang graphic na nagpapakita ng mas mataas na ratings ng bise kesa sa Pangulo. Punto ng depensa, may betrayal of public trust bang nangyari? You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? Ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Kasunod ng cross-examination ng depensa kay Matibag ay humiling sila ng continuance o karagdagang oras para usisain si Matibag kaugnay sa anilay mga bagong detalyeng ipinakilala ng NBI Director, kabilang ang salaysay ni Las Cañas. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Kinwestiyon ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang paghiling ng prosekusyon na isumpi ang tax at bank records ng bise. Sa kanyang social media post na nasa lengguaheng Bisaya at isinali ng GMA News sa Filipino, sinabi ni Congressman Duterte na dapat sa simula pa lang kompleto na ang kaso ng House Prosecution Panel. Tila mabilis daw ang pag-impeach sa kanyang kapatid kahit anya'y kulang pa ng basihan.
Samantalang ang mga mastermind at sangkot sa flood control scandal, hinahanapan pa lang ng ebidensya hanggang ngayon. Sagot ng House Prosecution Panel, ang impeachment trial ang tamang lugar para ilabas lahat ng ebidensya. Giiti House Prosecutor Representative Chel Jokno, hindi ito fishing expedition at walang shortcut sa proseso. Sa isang pang pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na sa halip na ipilit ni Jokno na may basihan ng kanilang aligasyon, dapat daw niya ipaliwanag kung ano ebidensya ang magpapatunay na may impeachable offense ang bise. Pinuna rin ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte ang paghiling sa sumpina. Ayon kay Representative Duterte na pinsan ng bise, ipinapakita nito na kulang ang kaso ng prosekusyon at may mga grupong nakapagdesisyon na sa kaso ng bise kahit hindi pa nakikita ang lahat ng ebidensya.